Update tayo sa lagay ng panahon matapos 2 beses na maglandfall ang bagyong Emong. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist Dr. John Manalo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po at salamat po, Sir Rapi. Humihina na po yung bagyong Emong matapos 2 beses na maglandfall. Ibig sabihin ba nito ay nabawasan na rin yung peligro ng dala nito? Yes po, Sir Rapi, no? At kung pagbabasihan natin yung ating nakataas na tropical cyclone wind signal from 4 kahapon, ngayon ang pinakamataas na lang natin na nakataas ay signal number 2 at nakafocus lang yan doon sa northwestern part ng Luzon. Hanggang kailan po ito makakaapekto sa bansa? Sa mga susunod na oras ay sa kasalukuyan po kasi itong galaw nitong si Bagyong Emong ay medyo may kabilisan, 40 kilometers per hour. At pag nagtuloy-tuloy po yan, ay baka bukas na, base sa ating forecast track, no? Bukas ng umaga ay nasa boundary na ito ng Philippine Area of Responsibility at mas hihina pa ito. From tropical storm, magiging tropical depression ito. At bukas ng tanghali, kung di talaga magbabago itong bilis niya at yung track niya na tatahakin, ay magiging low pressure area na ito. Paglabas niya ng PAR bukas. Dito po sa Metro Manila, ano po yung dahilan ng pabugso-bugso pa rin mga pag-ulan? Southwest monsoon po, no, or habagat yung main na nagko-contribute kaya tayo nagkakaranas ng mga pag-ulan. At actually, ngayon ay nakataas pa rin tayo sa yellow rainfall warning dito sa Metro Manila. Kapag nakalabas na po yung bagyong Emong, magpapatuloy pa ba yung pagpapaulan ng hanging habagat? Yes po, magtutuloy-tuloy pa rin po yung mga pag-ulan natin. Mababawasan lang po in terms of intensity or sa dami ng pag-ulan, pero nandun pa rin po yung mga panakanakang pag-ulan natin. Opo, isang linggo nang suspendido yung klase. Ano ang tsansa na gaganda na yung panahon ngayong weekend at sa mga susunod pong linggo? Ngayong weekend po ay magiging maulap pa rin yung ating kalangitan. Nandun pa rin yung mga pag-ulan. At next week ay bahagyang mas mababawasan pero magiging maulap pa rin po dahil sa hanging habagat. May dala po kasi ng moisture ito kaya patuloy pa rin tayo makakaranas ng mga pag-ulan. Pero by Thursday, nakikita natin, no, sa ating mga weather models na nababawasan na yung mga intensity ng mga pag-ulan na ito. May mga nakikita pa ba kayong ibang weather disturbance na nasa labas ng ating PAR na pwede maka-apekto po sa atin? Yes po, no, meron tayong nakikita sa labas ng Philippine Area of Responsibility pero yung track niya ay pa-northward at hindi natin nakikita na papasok ito sa Philippine Area of Responsibility. Okay, maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Dr. John Manalo.